Salamat sa hapon ito. Salamat sa magandang loob na ibigay sa atin ng ating Panginoon at sa opportunity na makapagbahagi muli ng Kanyang salita. We thank you, Jesus. At ayan, pwede mo bang ngitian yung iyong katabi? Sabi mo, mapagpapala na ako. Ayun na. Pwede mo ngitian? Let's open our Bible. At sino rin may Bible? Let's always have our Bible. At tayo ay, ito yung isa sa mga sandata ng mga Kristiyano, yung Bible. At salita ng ating Panginoon na ating pinanghawakan sa ating buhay. Mabasahin natin ang Luke chapter 5, verse 1 to 8. Luke chapter 5, verse 1 to 8. Excited natin po. Amen. Alright. Basahin natin ang Luke chapter 5, verse 1 to 8. Sabi po rito, minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, naguunaan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa tabi ng lawa. Wala sa mga bangka ay mga isda, kundi na sa lawa at naglilinis ng kanilang lambat. Sumakay siya sa isa sa mga bangka at dinilihim kay Simon na may-ari ng bangka na ikayo ito ng kabuti. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Verse 4-6, pagkatapos niya mangaral, sinabi niya kay Simon, "Umalaot kayo, ibulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Puro, magdamag po kami ng napako, ngunit wala kami nahuli. Ngunit dahil sa sinabi niyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. At halos napunit ang kanilang mga lambat. Verse 7-8, kinayawan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang ng bangka upang magpatulong. Umamit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano ba't halos tumubo ang mga ito? Nang makita yung Simon Pedro, siya ay lumuhod sa harapan ni Jesus at sinabi, "Layuan mo ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong salita na nagbibigay buhay, na nagbibigay pag-asa sa bawat tao. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala, manampalataya sa iyong mga salita, sa kapangyarihan ng iyong pinakita, Panginoon, sa amin. Lord, salamat po sa mga pagpapalang ito. Tulungan mo kami, Panginoon, give us knowledge, wisdom, and understanding sa mga topics, verses na aming tatalakayin at pagbigay ito, Panginoon, ng pag-asa sa amin. Salamat po, Panginoon, at lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong mga pangyarihang pangalan ni Jesus. And everybody said, Amen. Praise God. Amen.
Pwede ba natin palapakan din ang ating mga pupili? Kahit sa malalayong lugar, dito inaabot ng ating Panginoon, mga tao po pang mabahagian ng salita ng ating Panginoon. May tanong po sa inyo rito mga kapatid. Sino po rito naranasan nyo na ibigay ang yung pinaka-the best, pero parang walang nangyari? Experience na yan. Ibigay nyo yung pinaka-the best nyo, pero walang nangyari. Sa bahay, kung sabihin ako mo, anak, maglinis ka dyan, ha? Pagbalik ko, kailangan malinis na. So, naglinis yung anak, naglinis yung inutusan. Then, kapag sa paglilinis niya, kahit kakasulong-sulungan, binuntahan niya para malinis, yung mga table, yung chairs, at iba pang mga kagamitan. Pero, dumating yung point, kapag uwi ng nanay, nakita pa rin, may mga dumi pa rin. O yung pala, yung nanay mo, supervisor, sa isang maintenance department, ng cleaning department. So talagang walang makakalusot na dumi. Kapag ginano nung supervisor, siyempre, bakit yung mga dumi pa rin, nakakabat pa rin, di ba? So walang nakakalusot. Kaya, yung rito na-experience mo na pagluto yung asawa. Pagluto yung anak mo, tapos, magluluto mo, sabi mo sa sarili mo, sasarapan mo nga yung magluluto ko. Magluluto ko ng adobo. O kaya magluluto ko ng tinola. Para sa'yo, tinignan mo, napakasarap. Delicioso, sabi mo. Pero, pagdating ng asawa mo, yung anak mo, sablay. So pala isang chef sa isang 5-star hotel. So, napakayon. Pero, dito mo papansin mo, binigay mo na yung pinaka-the best mo, binigay mo na yung todo-todo mo, ngunit wala pa rin nangyari. Kaya sa school, mga students, di ba? Pag nag-aaral ka, naranasan mo na yung umaga mo, nag-aaral. Kaso pagdating ng exam, pagdating ng results, wala ko pa rin. So, dito binigay ko na yung todo ko, yung mga estudyante, binigay yung todo nila, pero, wala pa rin nangyari. Kaya sa trabaho natin, sa mag-business, binigay mo yung pinaka-the best mo para makakuha, makagather ng mga kliyente. Siyempre, para lumaguin yung business, o kaya ginawa mo na lahat para ikaw ay ma-promote. Pero wala pa rin nangyari. So, ang hirap na parang isipin mo, ano ba yung gagawin ko para magkaroon naman ako ng productivity? Pero dun sa binasa natin, mga kapatid, sa Luke, chapter 5, ito mapapansin nyo. Si Simon, sino rito kilala si Simon? Hindi si Simon Garfunkel. Mga awit ko lang. Simon, siya ay si Peter. So, tinawag siya ni Lord as Peter. And then, kilala niyo rin yung si Andrew at si John. Sila yung magkapatid na anak ni Zebedeo, the son of thunder. Anak ng mga kulong. These people, mga kapatid, ay sila yung pinaka-expert sa panguhuli ng isda. They were expert fishermen. Sabi mo, expert. They were expert. So bakit gano'n nangyari? Sabi nito, bakit na binigay nila yung pinaka-the best nila, effort sila, binigay nila yung todo-todo nila, ngunit wala pa rin nangyari. They catch nothing. So sa buhay natin, Kristiyano, parang meron naisip na naranasan mo na ba yun? Na parang ginawa mo na lahat, binigay mo yung todo-todo mo, wala pa rin nangyari. Binigay mo yung pinaka-the best mo, wala pa rin nangyari. At ang gagawin nila, for sure, ay maglilinis na lang sila ng lampas. Siyempre, wala silang huli, di ba? Wala silang nahuli ni isa. Ni kahit bukete niya. So, wala silang nahuli nan. Ginawa nila, naglinis sila ng lambat, desperado sila, at dito para silang, tanong siguro kami, para kami makikis na o expert, kaso wala nangyari, wala na silang pagkasa. So, sa kapatid, sa ating mga ginagawa sa araw-araw, pagkatrabaho natin, may pagkakataon tayo na binibigay natin
yung bangayan, yung mga alitan, at ang iniisip mo na rin ay sumuko na lang. Kapag sa school, nararanasan din natin mga estudyante yun, kahit anong turo ng teacher, parang naisip nila, wala na pumapasok eh. So, ang gagawin niya, absent na lang. Sa spiritual life natin, mga kapatid. Ano naman kaya ang buhay Kristiyano natin? Umaten tayo ng church. Ginagawa natin ang lahat para tayo ay magbago. O para mag-transform. O para magkaroon tayo ng changes sa ating mga characteristics. Pero, empty pa rin. Wala pa rin patuloy. Wala pa rin progress. O wala pa rin transformation. Kaya, minsan, ang characteristic natin, gano'n pa rin. Naiinis pa rin tayo. Nagagalit pa rin tayo. Kaya nga, sasabihin na lang natin minsan, hindi na lang siguro mag-church. Hindi na lang siguro ako magsisimba. So despite of everything that we have done, despite of everything that we did, mga kapatid, dito, magiging result na ito, may experience natin mga problema at yung experience ito magiging worse pa dun sa ating mga nararanasan. These are the words in akin. You work so hard, you give your best, ito yung magiging outcome. Number 1, emotional burnout. Next slide, kapatid. Emotional burnout. So, ibig sabihin, you're physically present, but mentally drained. Sometimes, you're physically here, or nandun kayo sa establishment, o doon sa pinagtatrabahuan nyo, but you are mentally drained. Kapag kinausap ka ng boss mo, nakatulala ka na lang. So, minsan ganyan tayo, di ba? Sabihin sa'yo, uy, gising, tulog ka na. So, we are physically present, but mentally drained. Nawawala na tayo din ng gana. And you will start asking, worth it pa ba ito? Worth it pa ba yung mga ginagawa ko? Mayroon, no? Isa, nararanasan natin yun na binibigay natin yung tono natin, we give our best. Isan, number 2 is loss of confidence. Nawawalan tayo ng kumpiyansa sa ating sarili. Nawawalan tayo ng tiwala sa ating sarili. Siguro, hanggang dito na lang talaga ako. Nasabi nyo na yun sa inyong sarili, hanggang dito na lang ako. Baka hindi para sa akin ito. Marami tayong ginagawa, tapos hindi na push through, para sa akin ito. And you shrink back to the opportunity that God has given you. May binigay sa atin ng mga pagpapala and opportunity ang ating Panginoon. Pag-aralan natin, mga kapatid, kung paano natin ito mapapagtagumpayan. Despite of everything that we have done, number 3 is nagkakaroon tayo ng wrong identity. Wrong identity means nakabase ang word natin sa result. Sasabihin mo sa sarili mo, kailangan maging ma-promote ako, kailangan mapansin ako, kailangan tumaas yung aking sweldo. So nakabase yung ating word, mga kapatid, sa ating result. Minsan gusto natin, kailangan dapat makakilala ko na nag-i-improve. E paano hindi tayo nag-i-improve at may tinuturo ang Diyos sa atin. Minsan, your value becomes tied up to your performance. Binibigay mo yung best mo. Minsan, nawawala ka na ng time to serve the Lord. Minsan, nawawala na tayo ng time to go to the church. Kaya, dito, yung tied up dun sa ating performance. Pero sometimes, dito, naiinis ka na lang, magagalit ka na lang, at di mo na alam kung yung gagawin mo. Worst case scenario number 4 is too quick, too soon. Ibig sabihin, tama na. Ayoko na. Hindi na ako susubok. Just like Peter, parang nag-give up na siya na maghuli. Siguro next week na lang or next month, kasi hindi na ako nakahuli. Kaya, you're stopping each on the finish line. Parang ayaw mo na tapusin.
Minsan hindi natin nakita yung mga kabutihan ng ating Panginoon, hindi natin napansin na may tinuturo lang sa atin ng ating Panginoon na kapag tayo ay nakakaranas ng mga problema, suliranin, ay parang iniisip natin, siguro, wala na, hanggang dito na lang ako. You're stopping interest from finish line and you give up when the going gets tough. Nakaranas na kayo na kapag nahihirapan na kayo, susunod na. Ako naranasan ko na rin yun pagkatrabaho, minsan sa gawain sa church. Minsan nakakausap ko si Pastor, sabi ko, Pastor, or nasa sasakyan ako, huminto ako sa isang food chain, and then sabi ko, parang tinatamad na ako observe, tinatamad na ako. Type of pandemic pa ito mga kapatid. Sabi ko sa sarili ko, siguro magpapahinga na lang muna ako. Parang ganun din yung experience ni Peter. No? Pero dito biglang tumawag si Pastor sa akin. Sabi niya, Jim, kamusta na yung lesson? Kasi mag-o-OPM ako. So, napaiyak ako nun, naluha ako. At dito, hindi si Pastor yung namulasap sa akin, kundi ang Diyos. Sabi ng ating Panginoon, ipagpatuloy ko lang yung aking ginagawa dahil para maluwalhati siya. Not for my own glory, but for the glory of God. Kaya huwag tayo mag-quit agad. Kung tayo ay nahihirapan sa ginagawa natin, yung iba sa atin nakakaranas ng mga sakit o nakakaranas ng financial problem, do not quit early sapagkat hindi pa tapos ang ating Diyos. Amen? Napabuti ng Diyos. And worst case scenario number 5 is the spiritual disconnection. So when you quit too soon, dito na papasok yung spiritual disconnection. Lumalayo na tayo kay Lord. Minsan nadadivert pa dahil sa ating mga kaibigan, barkada. Minsan pinagpipray natin na, Lord, dalayan ko na makapagpatuloy pa rin. Pero minsan dumarating gawa ng kaaway sa ating buhay para ma-distract tayo sa ating paglilingkod. Instead of running to God, you are slowly drifting away from Him. Lumalayo tayo sa ating Panginoon. Kasi nakakaranas tayo ng mga blessings minsan, di ba? So, dinare-redirect tayo ng kaaway para malayo tayo sa Diyos. Ibig sabihin, huwag tayo maniwala sa gawa ng kaaway. Kung nakakaranas na tayo ng konting pagpapala, minsan isipin natin, we have discernment na kung sino talaga nagbibigay. Kaya nga katulad sa Matthew chapter 4, tinan si Jesus, di ba? Yung Satan. So sabi niya si Satan, bibigay sa iyo ang mga nakikita ang kumarihan. Para sa iyo lang yan kung ako'y sasambay mo. Pero ginawa niya yung Lord Jesus, hindi siya nagtapuso sa gawa ng kaaway. So ganun din ang sinasabi ng ating Panginoon. Don't drift away. Tayo lumayo sa ating makapangyarihan Diyos. You work so hard, you find everything was still empty. Patuloy lang tayo mga kapatid. And number 6, settling for less. These are the worst scenario. Nagsisettle ka na lang na, pwede na yan, ganito na lang siguro ko, ito ganito na lang. Nakakalas tayo mga problema, you stop expecting anything greater. Hindi na tayo nananalangin. Hindi na tayo nag-expect sa ating Panginoon na makagawa ng mga miracles, mga gagawa ng hamang-hamang bagay para sa ating buhay. Kaya na, the question is, may pag-asa pa ba? Meron pa bang breakthrough o meron pa bang overflowing pagpapala na ibibigay ang ating Panginoon? Kapatid, if you will trust in God, if you will follow Him, dito, ma-experience mo yung kakaibang pagpapala ng ating Panginoon. Yes, if you will trust yourself, you will experience stress, physically, mentally, emotionally, makakaranas ka ng mga bagay na ito. And in dito, mawawalan ka na ng connection kay Lord. Pero
mag-fear na, do not be anxious, do not be dismayed. Kasama natin ang ating Panginoon. Kasama natin ang ating Panginoon. Kaya nga, kung time na dumating si Jesus, nagturo siya. At dito may gustong baguhin ang ating Panginoon. Sa bawat sitwasyon, sa bawat mga tao, kung magtitiwala lang siya sa kapangyarihan ng Diyos, dito mararanasan niya. Yung mga pagpapala, siksik bigli yung umaapaw. Katulad nga ng sinihan ng ating kapatid na si Sistomen Brother King, siksik bigli yung umaapaw. Na dati na-experience nila magbigay ng kahit magkano na lang. Pero dito, naaranasan nila pagtuturo ng Panginoon, paano sila i-transform, paano sila maniwala at manampalataya. Kaya ready ka na mga kapatid? Ready ka na umuwi? O ready ka na tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoon? Dapat ready na tayo. Kahit anong sitwasyon, kahit anong mangyari, ready tayo na maglingkod at magtiwala sa ating Panginoon. Willing ka ba like Peter? In Luke chapter 5 verse 3, sabi po rito, sumakay siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari ng bangka na ilayo ng kaunti. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Ready ka na ba, kapatid? Pwede mo tanongin sa tabi mo, ready ka na ba? Dapat ready tayo. At lagi tayong handa. Kaya ang topic natin is from emptiness to overflowing purpose. Pwede natin ulitin, emptiness to overflowing purpose. Next slide, kapatid. From emptiness to overflowing purpose. Meaning ng emptiness, yung lambat na walang laman. Kung ang manging isda ay uuwi na lang na walang dala-dala, na walang huli, kapatid, may problema. May problema sila. Kapagkat wala silang iuwi na pagkain, wala silang uuwi para sa kanilang pamilya. Di ba, parang tulad ni Peter, uuwi na lang, walang huli. Tayo rin, parang Kristiyano, not all, but some, uuwi, pagkagaling sa church, na walang take away. Take away means yung salita ng Panginoon. Pinaghahawakan niya sa buong linggo. Take away means yung word of God na kailangan dala-dala ng buhay o natin mga Kristiyano sa araw-araw. Kailangan isalita tayo ng Diyos. Kailangan namumutawi ang salita ng Diyos sa ating mga puso at isipan. Parang ganito, pag nagtatrabaho tayo, okay lang ba sa inyo na walang sweldo? Pag nagtatrabaho tayo, okay lang sa inyo na walang sweldo? Di ba hindi? Pag nag-business tayo, okay lang ba na lugi negosyo? Di ba hindi? So may problema. Tulad ni Peter nang huli siya, wala siyang dala-dala. Tayo bilang Kristiyano, kailangan natin na italim natin sa ating puso at isipan yung word ng ating Panginoon. Tulad ni Peter, kilala ang Diyos, kilala niya yung God the Father, pero hindi niya pa kilala masyado si Jesus. Hindi pa siya tiwala kay Jesus. Kapatid, dito tinuturuan tayo ng ating Panginoon. At tinuturuan tayo na magtiwala. Marami po ba sa atin ang ganito? Parang kapag tayo ay nakakaranas ng mga problema sa buhay, wala pa yung breakthrough, parang gusto mo nang umalas kay Lord. Parang gusto mo nang humiwalay kay Lord. Pero alam niyo si Peter, binuksan niya yung puso niya para kay Lord, and he let Jesus intervene in his life. Kapatid, kailangan natin papasukin ang ating Panginoon sa ating buhay upang maranasan natin yung pagpapala. Minsan, ang hinihintay natin breakthrough yung buksan ng pala natin ang ating puso, maging open-minded tayo para kay Jesus. Alam nyo, as a series, dito naranasan ko yung kinausap ako ng kliyente ko.
tinanong niya sa akin, open-minded ka ba? May ino-offer siya kasi. Bukod doon sa business niya, meron din siyang yung wellness product. So, yung nangyari dito, yung aking, yung excess doon sa aking sales, sinabi niya na pwede ba yung alam ko, meron naman yung excess o para sa commission mo, pwede ba na ito na lang ipapalit ko yung wellness product? Siyempre, benta yun, kailangan mo umuuron. Kasi sinabi ko, yes po, open-minded ako. Kaya ganun tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Maging open-minded tayo para kay Jesus. But when you allow Jesus to intervene into your life, even you experience desperation, problems, and anxiety, ano sa mga problema na inyong mararanasan. My point number 1 is, Jesus meets us in our empty seasons. Next slide, kapatid. Jesus meets us in our empty season. In Luke chapter 5, verse 2 to 3, may nakita siyang dalawang bangka sa tabi ng lawa, wala sa mga bangka ang mga mangingisda. So, ibig sabihin, wala sa bangka ang mga mangingisda at naglilinis na ng kanilang mga lambat at ready na silang umuwi. Ibig sabihin dito, tapos na yung kanilang trabaho, nagpe-prepare na silang umuwi. Kasi walang huli. Wala silang take away. Minsan dumarating sa point o sa season ng bawat tao, kahit anong effort mo, kahit anong diskarte ang gawin mo, wala tayong nakikitang result, wala tayong nakikitang breakthrough. Iniisip natin, tapos na siguro ito. Parang end of the ball game. Ika nga. Pero alam niyo kapatid, hindi pa tapos si Lord sa atin. Ano man ang nararanasan mong problema ngayon, hindi pa tapos si Lord sa atin. Sumakay na si Jesus sa bangka ni Simon. Sabi, hindi pa tapos. Sa buhay mo kapatid, gusto mo bang pumasok si Lord sa buhay mo? Gusto mo bang mangalan si Lord sa iyong buhay at magturo at mabuhay? Even your characteristic, even your life, even your prayers, yung mga finances mo, ang pinapanalangin mo, breakthroughs and everything. Gusto mo ba na pumasok si Lord at magtulong sa iyo? Sa buhay ng tao, hindi naman agad dumarating yung mga pagpapala, di ba? Hindi naman agad dumarating yun. Kaya narito kami, bilang pastor at mga servant leaders upang magbigay o magbahagi ng word at mag-encourage to everyone kung tayo ay nakakaranas ng mga problema, suliranin, ay hindi tayo titigil sapagkat ang ampla natin ay ang ating Panginoon. Diba dapat tayo din ay nag-uunahan na pupunta sa church? Amen? Dapat diba tayo rin ay nag-uunahan sa papunta sa church every Sunday? Kaya, yun nyo, sabi ko, nag-uunahan. Nag-uunahan. In Luke chapter 5, verse 1, sabi ko rito, minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nag-uunahan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. Dito kapatid, sinabi nag-uunahan. Napansin mo yung salita nag-uunahan, may gusto mong turo sa atin ng ating Panginoon. Yes, pwede, nag-uunahan, na gusto mong matuto, gusto mong malaman, matagasan, ano ba ang kaparaanan ng ating Panginoon. Yes, nag-uunahan tayo, kung may naghahanap tayo ng kasagutan, kung magiging posible ba ang ating mga panalangin. Alam nyo, yung evidence natin, minsan, dito tayo nakapokus. Dito tayo nakatingin na ito na lang yung kaya natin gawin. O ito na lang yung kaya natin, o yung effort natin hanggang dito na lang. Alam nyo, kung puno yung isang tao, diba, hindi naman siya naghahanap ng iba pa. May naghahanap rin siya, pero minimal lang. Pero kung ang tao, walang problema, hindi siya lalapit kay Lord. Amen? Hindi siya lalapit kay Lord kung siya ay
dun sa ating spiritual life. Kailangan mapunan yung ating spiritual life. So sapagkat yung banal na spirito, kapag puno tayo ng bunga ng banal na spirito, hindi tayo agad-agad na madadala ng kaaway. Kaya dapat natin tandaan na lagi tayo dapat mapunahan. Sa pagpunta sa church, sa mga gawain, dito tayo lalagay. Dito tayo magkakaroon ng kaunawaan na kung ano ba ang bukoy ng ating Panginoon upang maranasan natin yung breakthrough sa ating buhay. Yes, yung linggo, pupunta tayo sa ating service. Pero paano kaya pagka meron ng mga problema? Paano kaya kapag bumabagyo na? Paano kaya pag may lindol, hindi tayo nararanasan? O magulo na yung ating paligid? Pupunta pa rin ba tayo sa church? Dalangin natin na tayo, bilang Kristiyano, unahin natin si Lord. Minsan umisip ng tao, di ba, na perfect muna ako. Naging perfect muna ako bago ako mag-serve. Kailangan bless na bless muna ako para makapagbigay mo ng blessing sa iba. Kapatid, hindi masyado ginagamit ng Lord yung mga tao na nagtitiwala sa kanyang sarili o yung iniisip niya na dapat perfect muna siya. Ang mas ginagamit ng ating Panginoon yung mga minsan yung walang capacity. Katulad nila Peter, na naranasan sila na kahit sila ng huli magdamag, wala silang huli. Ito yung mga ginagamit ng ating Panginoon para sa paglilingkod. And you need to know, you need to learn the Word of God upang maranasan natin yung breakthrough. Kaya, alam mo kapatid, yung evidence natin, huwag natin gawin excuse. Minsan, sinasabi natin, kung lang ako baka next time na lang, problema ako, baka next time na lang ako atin. Hindi kailangan ni Lord na tayo ay maging perfect muna bago tayo makasimba. Mas gusto ni Lord, kahit tayo ay perfect, or imperfect, gusto ni Lord na tayo ay lumalapit sa Kanya. Buhay natin sa sinabi, we have ups and downs. Marami kami mga problema na naranasan sa aming buhay. Pero nag-spirit, tutulong sa amin ni Lord kung paano magpatuloy ang gawain. Yes, sometimes we're discouraged, pero tinuturuan ko ng Lord upang ma-encourage. And ganun din sa buhay, yung bawat isa sa atin, kung tayo man ay nakakaranas ng problema, ating buhay, malapit lang si Lord. Sabi mo, malapit lang si Lord. The Lord is near. Sabi sa Psalm chapter 34, verse 18, the Lord is near to those who are discouraged. Discouraged ka ba, kapatid? Nawawalan ka ba ng pag-asa? Minsan, sa trabaho natin, hindi na ako magiging mag-promote. Sa business, siguro hindi na ako lalago o magkakaroon ng breakthrough yung aking business. Kapatid, the Lord is near to us. Gusto ng Panginoon na magtiwala tayo sa Kanya. Kaya nga, we save those who have lost all hope. Wala ka ng pag-asa. Nawawalan ka naman ng pag-asa sa iyong mga pinapanalangin. Kung tayo nito, kung tayo titigil, doon na be disconnected sa ating Panginoon. Kapag tutulungan tayo ng ating Panginoon. In 2 Corinthians chapter 12, verse 9, next slide, kapatid. But his answers was, my grace is all you need. Ano ba ulitin? My grace is all you need. Ang grace ng Panginoon ang kailangan na natin. Nothing more. Kapag kung tayo, yung grace ng mundo ito, yung ating yung tayo nakapokus. Kapatid, there are limitations. Mga pagpapala ng mundo. Pero yung grace ng Panginoon, yung blessing ng Panginoon is sufficient for you to continue with your own life, with your work, with God. Yung buhay mo, yung lakas mo, dapat nakaangkla
siya ay mahina. Makakaya ba natin yung pagmalaki na tayo mahina? Masasabi mo ba sa sarili mo, wow! Mahina ako! Masasabi mo ba yun? Hindi na. Pero si Apostle Paul, sinabi na sa kanyang sarili, I am proud of my weaknesses in order to feel the protection of Christ's power over me. Malakas tayo kasi minsan hindi natin kailangan ng Diyos. Marami tayong pagpapala, minsan hindi natin nafe-feel yung presence of the Lord. Pero si Paul, tinutulungan tayo. Kung tayo ay mahina, kailangan natin pagpalaki upang maitaas natin ang ating Panginoon. Ito mga kapatid, nakakaranas tayo ng mga financial problem, emotional problem, spiritual problem, pero kung ikaw ay nasa empty season, wala pang progress, wala pang nangyayari sa iyong buhay, God needs us. Tinutulungan tayo ng Panginoon na kung ikaw ay may emptiness, ito yung paraan ng ating Panginoon na parang mas makakilala mo pa siya, na parang mas lumapit ka pa sa Kanya. Yun ang gusto ng ating Panginoon. May tinuturo lang ang ating Panginoon. Gusto mo bang maranasan yung miracle ni Lord? Gusto niyo bang maranasan yung miracle ni Lord? Amen! So, dito kapatid, my point number 2, obedience opens the doors for miracles. Sabay-sabay po tayo. Obedience opens the door for miracles. Sabi sa Lucas chapter 5, verse 4 to 5, pagkatapos niya mga sinabi niya ni Simon, umalawag kayo at hihulog ang mga lamba upang mahuhuli. Sumagot si Simon, Bro, magdamag po kami napagod, ngunit wala kaming mahuli. Ngunit dahil sa sinabi niyo, ihulog namin ang mga lamba. Kapatid, hindi logic ang nagdadala ng miracles. Hindi yung lakas natin, sariling lakas natin ang nagdadala ng miracles. Imagine si Peter, isang professional fisherman, pero the question is, bakit wala siyang huli? Narealize nyo na kayo kapatid, na kayo ay professional sa inyong mga profession, pero bakit walang progress? Pero si Jesus, isang carpenter, ganun sinabi ni Jesus na kumalakot kayo at ihulog yung lamba, bakit nakahuli sila ng mga isda at nakulong pa yung dalawang bangka? Kaya dito mga kapatid, hindi logic ang nagdadala ng miracles. Sabi mo, hindi logic ang nagdadala ng miracles. Kaya kung sinasabi ng isa, bakit head of the family ako? Pero bakit ganun pa rin? Hindi pa rin nasunod ang aking mga anak. Instead na siya sumunod, ako sumusunod sa aking mga anak. Bakit ganun? Yung aking asawa, na napakaingay, na kung ano yung sinasabi, bakit pa rin ako sumusunod sa kanya? At siya pa rin parang pimon sa aming bahay. Kaya nga, hindi niyo isipin ba yun, na may mga work tayo, tulad sa mga restaurant. May mga chef, no, na nag-uusap. Pero minsan, hindi sila sinusunod ng kanilang mga food. Minsan yung grupa ang nag-uusap. Or sa business or sa company natin, minsan yung mga staff pa ang nasusunod kaysa sa mga manager o supervisor. O parang baliktad. Kaya nga, minsan, isip natin, logic pa talaga na yung kalakasan ng magdadala ng miracles. Minsan, naisip ko na lang na hindi nga talaga logic. Yung aking strength, yung aking kaalaman. Minsan, naisip natin, magaling ako pero bakit gano'n? Parang ako ba yung inuutusan? Kaya dito mga kapatid, dito yung turo ng ating Panginoon. Na gusto ng ating Panginoon na mas dumali pa tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Sabi nga ng Jesus, go deeper, magmuli kayo
tinuturuan din tayo mga kapatid na ano man ang mga pagsubok, ano man ang mga suliranin na ating nararanasan sa ating buhay, manampalataya lang tayo at magtiwala at sumunod sa ating makapangyarihan Diyos. Kailangan, baka ito lang yung ating breakthrough pagsunod. Baka dito lang tinuturuan tayo ni Lord na makasunod tayo para maranasan natin yung mga pagpapala. Yung dito sabi sa Deuteronomy 28, sinulat ito ng Moses sa mga Israelita. Nung papasok nila, saan sila dun sa promised land. At ito rin yung challenge sa ating generation ngayon. Yung mga tutusan siya. Sige, mag-spy kayo doon. Tignan nyo kung ano yung nangyayari doon. Ano yung mga progress doon. Ano yung mga may pagpapala na meron doon. Pero dito tinuturo ni Lord na kung tayo mag-discourage or dito gusto ni Lord na sumunod lang tayo kung ano yung mga pinag-uutos. And the challenges sa ating mga generation ngayon, minsan kapag inuutusan natin sila, ay parang dinidedbalik tayo. Kaya nga, napakaganda ng obedience. Sabi sa Deuteronomy chapter 28, verse 1, if you obey the Lord your God and faithfully keep all His commands that I am giving you today, He will make you greater than any other nation on earth. Kapag gusto niyo ba maging successful? Gusto niyo ba maging victorious? Tagumpay sa laban ng buhay? Hindi na lang parang talunan lagi, di ba? Gusto naman natin na-experience yung victory. Gusto naman natin na-experience kung tayo naman yung namumunya. Kapag sinunod mo si Lord, inuna mo si Lord, kapag unahin ka rin niya. You will experience miracle things in your life that you have never experienced before. Kaya gusto ng Panginoon, tiwala tayo sa Kanya. Alam niyo, kapangyarihan ng Panginoon katulad ng ginawa ni Jesus nung dun sa wedding of Cana, di ba? He turned water into wine. In John chapter 2, verse 5, His mother said to the servants, do whatever He tells you. Do whatever He tells you. Nangungusap ba sa inyo ang Panginoon na gawin mo ito, anak? Gawin mo ito yung pinapagawa ko. Kaya si Mary got paid, the servant, they need to obey, follow whatever the execution. Sinunod lang nila. Kaya dito na-experience nila yung transformation, yung water turned into wine. Kaya kasi, pwede mo sabihin sa kasabi mo, do what Jesus tells you to do. Do what Jesus tells you to do. Gawin mo kung ano yung pinapagawa sa iyo ng ating Panginoon. Kaya ito hindi logic o miracles, hindi mararanasan mo ito kung ikaw at sumusunod sa ating Panginoon. Hindi sapat yung human reasoning. Kasi tayo minsan talaga, dami natin excuse, dami natin reasons. We got every reason in life na para tayo ay uncomfortable sa mga situation dito, nag-excuse tayo. Kaya may mga inuuno sa atin ng ating Panginoon na mukhang irrational, pero sa perspective niya, kapatid, may purpose ito. May tinuturo wisdom sa atin ng ating Panginoon. Tinuturo ni Lord na mag-forgive. Hindi mo mag-forgive. Pero walang miracle sa lagi kang masakit ang ulo, na lagi nang gagalatin ang iyong mga lipid araw-araw dahil sa 7 years na lang hindi nagpapakawan. Walang miracles na makikita rin mga kapatid. Give kahit kulang. Walang miracles na mararanasan, breakthrough na mararanasan kung hindi ka magbibigay o hindi ka magsisimulang magbigay. Kapatid, dito mo mararanasan yung mga pagpapala ng ating Panginoon kung tayo, yung mindset natin, may babaguhin natin at susunod tayo sa ating Panginoon. Sabi nga nun, open-minded, open heart. Kaya gusto ng Panginoon, buksan natin ang ating mga puso, buksan natin ang ating mga isipan para makapagturo at sumakay si Lord sa ating bangka. Yung ating bangka, minsan ginagamit natin yung mga tools o platform natin. Kung ano man ang platform
yan para sa kanyang kaharian. Yes, yung breakthrough natin, overflowing, na pinapadalangin natin, gusto natin ma-encounter yan. Let us become obedient to God. Sumunod tayo sa Panginoon. And you will experience redirection. My point number 3 is, encounter with Jesus changes your direction. Again, encounter with Jesus changes your direction. Ibig sabihin, ginagawa ang ating Diyos para sa atin. After the miracles nabi ni Peter, "Depart from me, Lord, for I am a sinful man." Sinful man ba tayo? Are we a sinful person? Makasalanan ba tayo, mga kapatid? Yes, makasalanan po tayo. Kaya nga walang nakalating sa walang ng ating Panginoon. That moment of realization, encounter with holiness in Jesus. Nagkaroon na kayo encounter kay Lord? Nagkaroon na po ba kayo encounter kay Lord? Doon nag-journal ka, nagbabasa ka ng Bible, nagkaroon kaya kayo encounter kay Lord? Meron na kayo experience na moment, oo, makasalanan ako. Kapag nagbabasa tayo ng Bible, makikita natin yung agandang loob, yung kalinisan ng ating Panginoon. Na marirealize natin sa ating sarili, makasalanan ako. I'll be a simple person. And yes, we are. Pero tayo ay ginagawa ng ating Panginoon. Tayo ay tuloy na binabago ng ating Panginoon. Kaya na tayo nalilito upang matuto sa mga tinuturo ng ating Panginoon. The moment that I encountered the Lord, the moment na sinabi mo, makasalanan ako, sinabi mo, "Depart from me, Lord," dito mga kapatid, maranasan mo na si Lord talaga yung pinaka-perfect, pinaka-pure, walang kasalanan. Nakaranas na kayo ng celebrity na nakatabi mo. Kaya mo yung katabi mo. Celebrity. So, when you experience celebrity na nakatabi mo, ako nakatabi na ako ng celebrity. Kaya wala makita niyo mga napaka-kinis ng skin, napaka-pogi. Ito masasabi mo, parang ayoko na ito magbibig dito. Parang ayoko na bumibig dito. Parang nagmumukha ako. Alala. Pero, alam mo yun, parang ganun tayo kay Lord. Nakikita natin yung mga kasalanan natin. Nakikita natin yung mga impurities dahil si Lord ay puno ng purity. Kaya nga sa ating pananamit, nakakita tayo ng ganun. Gusto nating malinis agad. At dito, marirealize natin kung sino ba talaga si Jesus. When you encounter Jesus in your life, at maranasan mo yung kanyang kapangyarihan, dito, tinuturo ni Lord, at makikita nyo yung mga pagbabago sa inyong buhay. At makasalanan ako, Lord, I'm not perfect, pero napakabuti ng Panginoon. Si Lord pa yung lumalapit sa atin. Si Lord pa yung nagre-reach out sa atin para maranasan natin yung kakaibang pagpapala ng ating Panginoon. Miracle happens when you encounter with Jesus, when you encounter with His holiness. Kapatid, all we need to do is to obey. All we need to do is to focus on God. Dito mababago yung ating mga priorities. Dito mababago yung ating mga lives and wants. Dito mababago yung ating mga plano at yung plano ng ating Panginoon ang masusunod sa ating buhay. Kaya nga, pag tinawag tayo ni Lord, maglingkod, sunod lang tayo. Sabi nga kay Matthew, "Follow me." Sabi mo, sa tabi mo, "Follow Jesus." Follow Jesus. Kasi natin ang ating kapangyarihan ng Diyos. And then, you will experience God's goodness. God's blessings, abundant blessings in your life. Sasabihin mo sa sarili mo, "Lord!" Ito na yun.
question is, gusto nyo bang magkaroon ng pag-asa? The question is, gusto nyo bang magkaroon ng breakthrough sa inyong buhay? Okay, Jesus is only one. If you want transformation into your life, Jesus is only one. To have evidence in your life, Jesus is all you want. Sabi mo, Jesus is all I need. Jesus is all I need. Trust God. And He can do miracle things in your life, in our life. Kaya, salamat sa Panginoon. Manalangin po tayo mga kapatid. Let us focus on God. Lord, napakabuti mo sa iyong mga anak. At marami kang tinuturo sa amin. Marami kang ginagawa sa amin. Akala namin ay walang mangyayari. We think irrational things. We think sa mga bagay na akala namin sa aming sarili lang, Panginoon, na magiging matagumpay kami. Lord, patawad ko. Sa mga bagay na ito, sa aming mga ginagawa sa araw-araw. Yes, we are simple person like Peter. Maraming pagkukulang. Kaya sinabi ni Peter, Lord, depart from me, for I am a sinful man. In-accept ni Peter yung kanyang kasalanan. At kung tayo, tatanggapin natin ang ating mga kasalanan at hihingi tayo ng tawad sa ating mga pangyarihan Diyos. Kanya tayo matatawarin. Kanya tayo nilinisin. Kanya tayo mapabukin. We are transformed person. Binago na tayo ng ating Panginoon. Kaya kapatid, kung tayo magpatuloy pa sa ating mga marunong gawain, meron tayo nararamdaman ng mga hinanakit sa ating kapwa. Panalangin natin ito sa ating Panginoon. Kung tayo linisin, at linisin din ang ating pamumuhay. Panalangin din natin ang mga kapatid natin na nagkapasala sa atin upang natanggap natin sila ng mga buhay. Salamat po, Panginoon. Sabi mo, kapatid, sa panalangin ito, hingi tayo ng tao sa ating Panginoon. Sabi mo, bumula sa iyong puso. Bukas mo yung bibig. Sabihin mo, Panginoon Jesus, Panginoon Jesus, patawad mo. Ako po yung makasalanan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang puso ko. Pinapapasok kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, ikaw lang ang magpupuno sa akin. Lord, ikaw lang ang magtatransform sa akin. Kaya Panginoon, ngayong araw na ito, isinusuko ko na ang aking sarili. Tulungan mo po, Panginoon, maranasan ko ang mga pagpapalang siksik liblig at maawa. Overflowing purpose, overflowing creation. We give you praise and we give you thanks in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Kapit tayo ay nadadako sa ating pagbibigay at sa ating pagbibigay. Sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 10, ang Diyos na nagbigay ng tatanim at tinatay na makakain sa siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihan. Kaya kapatid, sa pagtatanim natin, binabalik natin sa ating mga pangyarihan ng Diyos ang mga pagpapala at lalago ito sa ating puso at magkakaroon ito ng pagbabago. Gusto bang lumago? Kung lumago ang iyong trabaho, magkaroon kayo ng breakthrough sa trabaho, mag-increase ang iyong salary, kapatid, gusto ng Panginoon, maranasan niyo ang mga pagpapalang ito sa pamamagitan ng pagsunod sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Christ is enough.
Father God. We give you praise. We give you thanks. In Jesus' name we pray. Amen. Jesus' name. The Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Panginoon, maraming salamat po sa kapatiran mo. Ikaw na ang magpupuno sa aming buhay at wala nang iba. Kaya magpapatuloy kami, Panginoon, sa gawain ito. Hindi titigil, hindi ito. Panginoon, palakasin mo po, Panginoon, ang aming katawan. Ingatan mo po ang bawat isa sa lahat ng gawa ng kaaway. Lord, kami mananampalataya at makapatuloy sa iyo. Give you thanks, give you praise. In Jesus' name we pray.